The music is good, amen? But again, there's always no substitute for the preaching of the Word of God, amen? Alam niyo po, yung ating preacher, halos kasabayan ko yan dito sa old CSI. I arrived the church 1995, I think he arrived 1996 or 97. He's the third mission preacher to be sent out by the church. Ito, konting trivia about the church. The first was Pastor RJ sa Baguio, followed by Brother Alex sa Mindoro, bago napunta sina Brother Dexter doon. And then yung ating preacher ngayong hapon, yung pangatlo, sa Salapungan, Tarlac. He's married to also a faithful member of the church, yung family ng kanyang wife. And I'm glad, I'm blessed to know him as a friend, to be a co-worker in God's ministry. One of the fastest rising Baptist churches in all of Tarlac. Church, let's all rise as we welcome back to the pulpit, Brother Pastor Lowy. Amen. Good afternoon po sa inyo lahat. Thank you, Sir Roy, for that introduction. Salamat po sa Panginoon. As I said earlier this morning, it's been a great blessing and a privilege to be a part of the service here at Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio sa ating pong simbahan. Salamat po sa Panginoon and nakakatuwang makita ang mga Kristiyanong masaya. Amen? Merong kapaguran, pero salamat na nakakita tayo ng kasiyahan ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Just imagine, pag wala kaya tayo sa simbahan, ano kaya ang buhay natin? Alam niyo po, yan na po lagi ang sinasabi ko pagka ako'y mumuni-muni. Nagmumuni-muni at nagme-meditate, mga kapatid. Sabi ko, kung wala kaya ako sa simbahan, nasaan kaya ako? Anong buhay meron ako? Sino kaya ang pamilya ko? At ano ang ginagawa ko? Yun yung mga katanungan na nakakatuwang babalik-balikan. And thank God that we are in the church. Amen? At good to see families dito sa simbahan natin at dito na natin in-establish yung ating buhay together with our family. Salamat po sa Panginoon. At nakakatuwang isipin na tayo nagiging bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Bago makalimutan, sabi ko dun sa group chat ng faculty and staff dun sa ating PSS, nakita ko birthday ni Sir Rudy. Sabi ko, hindi ko siya babatiin sa group chat. Sabi ko, matatabunan lang yung message ko. Batiin ko na lang siya na personal. Kaya pumunta po ako dito para batiin siya ng happy birthday. At napakabuti ng tao ito. At salamat sa Panginoon. Thank you. Happy birthday, Sir Rudy. At ganoon din kay Ma'am Ara, hindi ko din siya binati. Sabi ko, batiin ko na lang din sila sa church. Kaya happy birthday, Ma'am Ara. Sa lahat po ng nag-birthday, happy birthday. Amen? Napakabilis talaga ng panahon. At alam niyo, pag dumating yung birthday natin, ay isang dagdag taon na naman na biyaya ng Diyos. At magandang hapon din po sa lahat nandiyan sa virtual. At salamat sa Panginoon, kayo po'y naririyan. Kay Tatay Romy Caba and Nanay Christina Caba, magandang hapon po sa inyo. At salamat po sa Panginoon, nandiyan kayo sa virtual. Alright, so habang kayo po ay nakatayo na at tayo po ay may magbuklat ng salita ng Diyos, Joshua chapter number 24. Ako po ay naatasan na magsalita po sa inyo ngayong pong hapon all about family. Kaya mag-uusap po tayo ngayon ng patungkol sa pamilya at kung meron mang isang magandang pag-usapan, ay magandang pag-usapan ang pamilya. Amen? Sapagkat lahat po tayo dito ay member ng family. And as far as the family is concerned, I like Joshua. That's why we will look at it. A very familiar passage from the Bible. Maybe some of us we already memorized this verse right here. At salamat sa Panginoon that we have the privilege to be a part of the ministry. Joshua chapter number 24, let's begin reading from verse number 14 down to verse number 15. The Bible says, verse 14, "Now therefore,
Fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's go to the word of prayer. Loving Father, once again, we thank you so much for this opportunity that we gather together to glorify thy name and to listen and to learn once again, to be challenged from your great word tonight. Salamat po sa natapos naming service kaninang umaga. And salamat po muli sa mga anak nyo na bumalik at nagkaroon muli ng desire to listen and to be encouraged by your word. I beg you, dear Lord, that's always my prayer, is to be a blessing. Dalangin ko, O Diyos, kayo pong magpala. Alam ko po na maraming pagkakataon na dumadaan kami sa mga hamon as far as the family is concerned. Kaya at Panginoon, dalangin ko po, most especially, ang mga fathers ng tahanan. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya at tulungan niyo po na maitindig ang kanilang family at sama-samang maglingkod po sa inyo. Help us to learn from the principles and decisions of Joshua. Be the one to lead us. Gamitin niyo ko ngayon pong hapong ito. I can do nothing without you, so please help me. Thank you, dear Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. At maraming salamat po. At kanina, habang nag-break dito, ay nag-monitor po ako sa aming service, first Sunday service, doon po sa Mission at Victoria. And we had a great service. At salamat po sa Panginoon. At full pack na yung bagong auditorium. At salamat sa Panginoon. And nagkainan sila doon. At yung mga men, yung mga preachers na ina-assign ko na doon sila together with their families. At they enjoyed having fellowship. And after that, takbo sila sa Salapungan for the afternoon service. And salamat po sa Panginoon. I hope kinagpala kayo kaninang umaga. Amen? Now, dito sa ating talatang binasa, so ang pag-uusapan po natin, ngayon pong hapon pong ito, as I said, binigyan po ako ng pagkakataon na ng subject all about family. The title of this message this afternoon is Joshua's Principle in Winning the Battle in His Family. Joshua's Principle. So, napakahalaga. Ginamit ko po si Joshua sapagkat nakita natin si Joshua, how he led his family. Now, as far as family is concerned, we know that family is the smallest unit of the society. Amen? Ito po ay binubuo ng tatay, nanay, at mga anak. Amen? So, alam natin that the father is the leader of the home. Amen? Amen. Mukhang masyado kayong nananahimik ng maaga. At hindi po yung babae at babae nagsama tapos nag-alaga ng aso and tatawaging pamilya. Hindi po. Hindi din po lalaki at lalaki nag-alaga ng kobra at tatawagin nilang pamilya. Hindi po yun. Amen? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga talaga na intindihan natin na ang pamilya ay binubuo ng tatay at nanay at ang kanilang mga anak. Amen? Kaya nga napakahalaga. By the way, dapat nating maintindihan, ang Diyos ay nag-establish ng tatlong institution. Amen? He established the family. He established the government. And of course, He established the church. Amen? Kaya nga, napakahalaga na dapat nating maintindihan po yon. So ulitin ko po, family is the smallest unit of society at napakaganda na maunawaan natin ano ang family. At di ba magpasalamat tayo na mayroon po tayong family. Amen? Lahat tayo siguro ngayon, walang tao dito na hindi siya member ng family.
Amen. So kung wala kayong pamilya, saan kayo nanggaling? So baka putok kayo sa kawayan. Amen. Pero salamat na meron po tayong pamilya. Amen. Now, makita natin dito, Joshua as a father faces a lot of battle and he understood the power of parents. Alam niyo, as far as family is concerned, ay maraming mga laban sa ating pamilya, maraming mga battles that even tayo pong mga Kristiyano, hindi tayo exempted as far as challenges in the family. Amen? Kasi just imagine mga kapatid, kung kayo po ay nag-asawa kayo at the age of 25 or sabihin natin 27, ay 27 years na meron kang sariling pangunawa, may sarili kang pananaw at walang nagkokontrol sa iyo, and yet after that mag-aasawa ka, kung ikaw ay babae, tapos papangunahan ka ng asawa mong lalaki, ayaw mo yun, di ba? Pero dapat nating maintindihan na matuto kang magpasakop. Amen? Kaya nga alam nyo, kagandahan po dito po sa atin, sinasabi ko nga po sa simbahan po namin, yung mga kababaihan natin na nasa simbahan, lumaki na sa simbahan, salamat na naturuan po sila ng salita ng Diyos at naniniwala po ako, hindi man sila perfectong wife one day, pero sila po ay magiging godly wife. Amen? Amen? So yan ang pinakamaganda. Kaya nga, yun po yung tungkulin natin. Kaya nga sinasabi ko nga po, yun ang malaking contribution natin sa ating sosyudad, yung mag-build tayo ng godly family. There is no such thing as a perfect family, but there must be a godly family. Meron pong makadiyos na pamilya. So makita natin dito, here is Joshua, mga kapatid. So naintindihan niya bilang isang tatay, and as he came to the end ng kanyang buhay, makikita natin sa buhay ni Joshua, mga kapatid, kung babasahin natin ang ating text in Joshua chapter number 24, we know, si Joshua ay matagal na assistant ni Moses, at nung nawala na po si Moses, inilagay ng Diyos si Joshua bilang leader. Amen? Kaya nga, in-announce ng Diyos ang pagkamatay ni Moses, and narito, itinalaga niya si Joshua bilang isang leader. At makikita natin dito, mga kapatid, bago magtapos ang kanyang panahon, kung babasahin natin from chapter 24, verses 14 down to verse number 27, ay makikita natin doon at the middle of his message nung pinatawag niya bilang commander. At alam niyo ho, si Joshua isang magaling na leader. Amen? Pinatawag niya yung mga elders of the land. Pinatawag niya at nagbigay siya ng kanyang mensahe. Kaya nga sabi po ng Bible, ipinakita niya yung kanyang decision na siya ay magpapatuloy ng paglilingkod sa Diyos. So just imagine, mga kapatid, back in those times ay issue na yung paglilingkod sa Panginoon. Naunawaan pa ba natin? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, maaring sa bawat pamilya hindi issue sa kanila yung paglilingkod sa Diyos, but si Joshua, mga kapatid, issue sa kanya yung paglilingkod sa Diyos. At yan ang kanyang ipinakita nung pinatawag niya yung mga elders of the land. At ang napakaganda nito, ipinakita rin ni Joshua yung kanyang pagtitiwala sa Diyos at ipinakita niya ang kanyang decision. Kaya nga sabi ko nga sa ito, yung mga decision ni Joshua, ito yung kanyang prinsipyo sa buhay na kanyang iniwanang bilang legasiya. At ngayon, hanggang ngayon, na isulat sa salita ng Diyos, pinag-uusapan natin at ginagawa nating pattern sa ating buhay ngayon bilang isang family. Amen? Now, 3 things po ang pag-uusapan natin as far as the principles of Joshua in winning the battle. Kaya nga, ulitin ko po, mga kapatid, maraming mga hamon, maraming mga battle. Lalong-lalo sa panahon po natin ngayon, sabi ko nga po sa inyo, makikita natin, very challenging ang pagpapamilya. Nandito ngayon tayo sa panahon ng teknolohiya, na ang gusto po ng mga tao ngayon ay lahat ay madali. Amen?
Ayaw din nila ng mahirapan, ayaw nila ng pagpawisan, ayaw nila nagbabanat ng buto. Pero, ganun pa man, salamat sa Panginoon, bagamat nandito tayo sa panahon ng technology, pero napakahalaga na mayroon tayong salita ng Diyos na ito yung batayan natin. Lagi tayong sinasabi that the Bible is the basis of our faith and practice. At may nakita ko din simpleng bagay na ginamit ni Joshua at prinsipyo ni Joshua sa pakikipaglaban, at I do believe, masasabi ko personally as I studied the Word of God, ay masasabi ko po na si Joshua ay nagkaroon ng matagumpay na pakikipaglaban as far as family is concerned. Amen? I hope na tayo ngayong pong hapon ay matututo a very simple message that could remind us once again sa buhay natin bilang isang Kristiyano at bilang member ng family. Kaya nga kakausapin ko po, marami dito ay mga tatay. Amen? Amen? I hope and pray. Kaya kayong mga young people, hindi pang mga kayo tatay, but naniniwala ko one day magiging tatay kayo. Amen? And once again, dapat nating maintindihan, magiging leader kayo ng inyong pamilya. Kaya nga, sinabi ko nga po kaninang umaga na lagi nating naririnig, kung ikaw ay 15 years old, ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay 15 years old ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay 18 years old ka. Talagang, dadating yung panahon na ikaw ay tatanda, kaya nga sana pag tumanda tayo, meron tayong pinagkatandaan. Amen. Now, this is the principles of Joshua as we study dito mga kapatid sa kanyang paglilingkod sa Panginoon at bilang isang tatay. Number one, na prinsipyo na nakita ko is, he built his family with the grace of God. He built his family with the grace of God. Now, bakit ko po nasabi yan? Makikita natin dito, Joshua remind the people what the Lord has done for them. Okay, bakit po? Nung pinatawag niya po yung mga elders, pinatawag niya, nagkaroon sila ng meeting, and he gave his message. Now, please take a look po sa verse number 11 down to verse number 13. Joshua chapter number 24, verse number 11 to 13. Ang sabi po ng Bible, and ye went over Jordan, and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Gergesites, and the Hivites, and the Jebusites, and I delivered them into your hand. And I set the hornet before you, which drove them out from before you, even 2 kings, and the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. And once again, verse 13, and I, Diyos ang nagsasala dito mga kapatid, and I, given you a land for which he did not labor, and the cities which ye built not, and ye dwell in them, of the vineyards and olives which ye planted, not to do ye it. So makita natin dito mga kapatid, ni-remind, at kung babalikan nyo pa, begin reading from verse number 1 ng chapter number 24, makikita natin, binalikan ni Joshua that it is God. It is God ang nag-deliver sa kanila sa lahat ng mga battles ng buhay nila, mga kapatid, sa lahat ng mga hamon nila ay nandoon yung presensya ng Diyos. Kaya nga ipinaunawa niya na kinakailang maintindihan ng mga tao that it is God. Hindi yung abilidad mo, kundi yung Diyos. Kaya nga mga kapatid, Joshua wants the people to be reminded about the work of God in their families. Kaya nga yan yung napagandang makita natin. Alam nyo, ang buhay ng tao, tayo po ay makakalimutin. That's why we need to be reminded. And here is Joshua. He remind the people of God that it is God. Hindi yung galing mo. Kung ikaw mga ngayon ay pinagpala, ikaw mga ngayon ay nagtagumpay, hindi yung galing mo, kundi biyaya yan ng Diyos. Kaya nga maganda rin na maituro natin sa ating mga anak, bilang mga tatay ng ating mga anak, wala silang pwedeng ipagmalaki. Biyaya lamang ng Diyos. Ano man ang nakamtan mo ngayon, biyaya yan ng Diyos. Hindi sa galing mo.
Hindi sa sipag mong magtrabaho, kundi yan ay biyaya ng Diyos. Kaya nga alam nyo, minsan kapag inisip natin yung galing natin o yung profession natin, sometimes nakakalimutan mo ang Diyos. Here is Joshua. He reminded the people of God na huwag niyong kakalimutan. Kaya nga sinabi ng Diyos, ako. Just imagine, pupunta kayo doon sa lugar na hindi niyo pinagpaguran. Kaya nga makikita natin dito, He built His family with the grace of God. Kaya nag-i-exist tayo at ngayon tayo mayroong maayos na pamilya dahilan sa biyaya yan ng Diyos. Amen? Anumang tinatangkilik natin, whatever that we had for tonight, you have the money in the bank, you have the position, lahat yan nanggaling sa Diyos. Kaya nga napakahalaga, pinaunawan ni Joshua yun. Well, in fact, pagdating sa New Testament, in John chapter number 15, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Without me, you can do nothing. Kaya nga kung alam natin yan sa ating puso at isipan, hindi tayo magmamalaki sa Diyos. Kaya anuman tayo ngayon, sino man tayo ngayon, ayan ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, He built His family with the grace of God. Kaya kung binigyan ka man ng trabaho, that's the grace of God. Kung mayroong maayos na kaisipan, that's the grace of God. All belongs to God. In Psalms chapter 50, in verse number 1, silver is mine and gold is mine and the fullness thereof, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, here is Joshua, hindi niya ihiniwalay ang lahat ng mga accomplishment niya sa Diyos. Kaya yun din ang tinuro niya sa kanyang mga anak. Kaya anumang battle, meron po tayo. Kaya pag meron tayong pagkakilala ng lubusan sa Panginoon, yun ang ituturo natin sa ating mga anak. Lahat din anak ay biyaya ng Diyos. Hindi sa galing mo. Amen? Kaya lahat yan ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, yun po yung ating bagay na dapat aalalahanin. Kaya nga, yan po. Kaya nga, it's good to review the past blessings. Amen? It's good to review the past blessings. Sabi ko nga sa inyo, as far as our families is concerned, makita natin how the Lord bless your family. Amen? At yan ay biyaya ng Diyos. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Kaya magpasalamat tayo na tayo nakakilala sa Panginoon. Ulitin ko po, walang perfectong family pero salamat. We can say that our family is godly. Yes, nagkakamali yung ating mga anak. Hindi perfecto yung ating mga anak. Hindi din perfecto yung tatay. Pero salamat na nandito tayo sa simbahan, mayroong pagkakataon tayo to listen to the Word of God, and we are trying by the grace of God to establish a godly family. Yeah, very challenging yung buhay natin, yung pagpapamilya natin. Kaya nga salamat, at least, nagiging thankful po tayo. Bakit? Kung babalikan natin yung pagpapala ng Panginoon, napakaraming pagpapala ng Diyos sa atin. And when you look back for the blessings of God, masasabi mo that God is faithful. While some, maraming mga tao sinisisi nila ang Diyos. Maraming mga tao galit sa Diyos. Pero yung mga anak ng Diyos, yung totoong Kristiyano na nandito yung kanilang family, nakikita nila paano ang Diyos nagtatrabaho sa kanilang buhay. Amen? Nakikita natin yung katapatan ng Diyos. Kaya nga alam nyo, even dito po sa simbahan po natin, let's take a look first dito sa simbahan natin, mga kapatid. Nakita po ninyo paano nagsimula at anong mga hamon ang dinaanan ng ating pastor. At salamat sa Panginoon, lahat yun ay napagtagumpayan niya. Maraming mga challenges at ngayon, ini-enjoy natin. And we have the privilege na maging kabahagi ng ating simbahan. Amen? Kaya kung titignan natin saan nanggaling yung simbahan natin, ano ang dinaanan niya. At salamat sa Panginoon, maraming mga persecutions. Sabi ko nga habang tinitignan ko yung mga facilities ng simbahan, habang tinitignan ko mga kapatid, yung
yung mga family, most of all, yung mga families na na-establish dito sa church. Pambihira. Talagang magpapasalamat ka talaga sa Diyos. At salamat sa mga pamilya na nanatili dito sa simbahan natin. Amen? Kaya nga, tayo makakapagsabi tayo sa buhay natin, papaano ang Diyos nagtrabaho sa ating pamilya. Kaya sabi ko kanina, kung hindi tayo napunta sa simbahan, ano kayang buhay mayroon tayo? Whatever will be, will be. Walang direction. Kaya nga mga kapatid, let's go back to our first point. The principles of Joshua, he built his family with the grace of God. Kaya nga mga kapatid, sa mga tatay, pag-usapan natin lagi sa ating tahanan, yung biyaya ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos. The attributes of God. Alam mo, hindi ko alam anong pinag-uusapan na lang sa mga tahanan ngayon eh. Siguro puro na lamang. Pero di ba napaganda kung dito sa simbahan natin, ang bawat family, kaya nga salamat sa Panginoon, meron tayong family devotions, meron po tayong activities sa simbahan natin, at ang pinag-uusapan ay Diyos. Joshua built his family with the grace of God. Pinaalala niya lahat ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga, naalala ko yung sinasabi ni Pastor, sinasabi niya lagi na salamat na na-experience ko yung biyaya ng Diyos. At ngayon, ako'y nagsasalita patungkol sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, fathers, pag-usapan natin sa tahanan natin ang biyaya ng Diyos so that doon mabibuild yung ating family. Kaya yan ang magandang prinsipyo ni Joshua. Maraming mga battles, maraming mga hamon sa buhay, maraming mga pagsubok sa buhay. Pero salamat sa Panginoon, pinag-uusapan natin sa ating tahanan ay Diyos, yung biyaya ng Diyos. Yan ang napaganda. Kaya nga mga kapatid, yun din ang ating ipapasa sa next generation. Kung pinag-uusapan natin yung biyaya ng Diyos, yun din ang ipapasa natin sa next generation. Kaya kung sinasabi ko sa mga anak ko, ito na yung buhay natin. Ito na yung buhay natin. Kaya tinitrain ko sila, ito. Hindi pwedeng magreklamo sila. Kaya sabi ko, kinakailang trabahuin natin by the grace of God. Magsumikap tayo, at least, kung meron mang unang-unang nagtatrabaho, tayo. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kung meron mang late lagi na natutulog, kami. Salamat sa Panginoon. Bakit? Ito na yung, sinuko natin yung buhay natin dito eh. Sabi ko sa kanila, wala na kayong choice. But ito, hindi yung makita. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, yung kabutihan at biyaya ng Diyos. Number two, principles of Joshua in facing the battle in his family is, mga kapatid, he built his family with the grace of God. And number two, he teaches his family to fear the Lord. Now, ano po ang ibig sabihin ng word na fear? Ang sabi ng verse number 14, now therefore fear the Lord. Pag pinag-usapan po ang word na fear, hindi yung takot na parang takot sa multo. Hindi po ganon. But fearing God means deep respect for God, that we want to please Him in all we do. Yan ang ibig sabihin ng word na fear. Ulitin ko po, fearing God means deep respect for God, that we want to please Him in all we do. Kaya nga mga yung malalim na pagrespeto sa Diyos. Amen? Na dahil sa pagrespeto natin sa Diyos, mga kapatid, gusto natin na mapuri, ma-please ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Yan ang pinakamaganda. Yan ang ibig sabihin po ng fear. Hindi sabi ko kanina parang multo, takot ako sa multo. Hindi ganon. Fearing God is deep respect.
Malalim na pagrespeto. Alam niyo, ang problema ng maraming tao ngayon, walang respeto sa Diyos. Kaya kung ang tao walang respeto sa Diyos, wala ding respeto yan sa gawain ng Diyos. Kaya kung matuturuan natin tayo pong mga magulang, kung matuturuan natin ang ating mga anak na magrespeto sa Diyos, matututo din silang magrespeto sa atin bilang kanilang mga magulang. Kaya kayong mga kabataan, kung may respeto kayo sa Diyos, irirespeto nyo din yung magulang ninyo sapagkat sila ang ibinigay ng Diyos para sa inyo. Amen? Yan ang problema ng mga kabataan ngayon, walang respeto sa Diyos eh. Kaya bakit wala silang respeto sa kanilang magulang? Mga kapatid, hindi ako naniniwalang marespeto ka sa Diyos kung hindi mo nirirespeto yung magulang mo. Are you listening, young people? Kaya kung totoo ang nagre-respeto sa Diyos, dapat alam mo na yung magulang mo, sila ang inilagay ng Diyos para sa iyo. That's why you need to respect them. We need to honor them. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee. Kaya nga salamat po. Saan natutunan yun? Sa pagrespeto sa Diyos. Kaya nga si Joshua, tinuruan niya ang kanyang pamilya na dapat, anak, matuto ang magrespeto sa Diyos. Amen? Sino yung Diyos na yon? The God of heaven, yung Diyos na may lalang ng langit at lupa. Hindi yung Diyos na nakapako sa dingding. Nang sabi po ng Bible, in Psalms chapter 115, may mata pero hindi nakakita. May tenga pero walang pakinig. May bibig pero hindi nagsasalita. Kaya nga yung Diyos, the God of heaven, the God of Abraham, the God of Joseph, the God of Pastor Hill, the God whom we worship. Kaya nga seryosohin natin yung ating pagrespeto sa Diyos. Kaya nakakalungkot. Mga tao walang respeto sa Diyos, kaya nga wala din silang respeto sa gawain ng Diyos. Kaya nga mga as far as fearing God is concerned, it is an inner devotion that causes to honor God. Amen? It is an inner devotion. Kaya na kailangan natin mga kapatid, kaya yan ang tinuro ni Joshua. Matutong magrespeto sa Diyos. Kaya tayo pong mga tatay, turuan natin ang ating mga anak na matutong magrespeto sa Diyos. Kaya magpasalamat tayo na yan ang pinapangaral sa simbahan natin. Thank God for the Word of God. It's time, brethren. That is the principle of Joshua. Pagrespeto sa Diyos. Kaya nga nakakalungkot, mga kabataan ngayon, ayaw nila, no rules. Pero kinakailangan magsisimula yan sa tahanan po natin. Kaya ulitin ko po, kung ang tao ay may respeto sa Diyos, ay kanyang irespeto din ang gawain ng Diyos, ang mga tao ng Diyos na inilagay ng Diyos. That's why children, be thankful na may magulang kayo na kumikilala sa Diyos. Amen? Tuturuan ka na mahalin mo ang Diyos. Irespeto mo ang Diyos. At naniniwala ko diyan ka i-bless ng Diyos. Amen? Alam niyo ang problema ng maraming mga tao ngayon. Kaya alam niyo po mga kapatid, salamat na dito pa ulit-ulit na pinapangaral sa pulpit. That is the principle of Diyos. Sabi ng Biblia, now therefore, fear the Lord. Fear the Lord. It is a deep respect for God. And that we want to please Him in all we do. Lahat ng ginagawa mo ay ma-honor, ma-please ang ating Panginoon. Alam nyo, kung meron tayong ganyang kaisipan, wala tayong magiging problema. Amen? Kaya nga mahalaga na makilala talaga nila ng lubusan. Kaya nga, alam nyo, napaganda mga kapatid, na tayo pong mga parents, hindi lamang nila maririnig ang tungkol sa Diyos dito sa simbahan, but even sa ating mga tahanan. Well, in fact,
Kung babalikan natin ang Book of Deuteronomy, bago matapos o bago dumating sa panahon ni Joshua, sinabi na rin ng Panginoon yon through Moses. Deuteronomy chapter number 6. Ano sabi ng Bible? Hear, O Israel, our God is one Lord. Our Lord is one God. At ang sabi ng Bible, basahin natin. Para at least mabalikan natin at umaligaw-ngaw sa bawat mga tatay at mga magulang. Deuteronomy chapter number 6. Ang sabi na, let's begin reading from verse number 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Kaya kung may pagrespeto ka sa Diyos, mamahalin mo ang Diyos, yan ang ituturo natin sa ating mga anak na dapat nilang mahalin ang Diyos. At ang sabi ng Bible, and thou shalt teach them diligently. Meaning to say, sa Tagalog ay matyaga. Tanong, sino pa kayang magulang ngayon ang matyaga na nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanyang mga anak? Mga kapatid, huwag nating sabihin na ibinigay naman natin yung pagkain nila, ibinigay na yung pang-tuition, ibinigay na yung baon, but they need the Word of God. Ang ating mga anak, kailangan nila ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, habang sila'y nakaupo, meaning to say, habang nasa tahanan, alam niyo yung problema natin ngayon, si tatay may cellphone, si nanay may cellphone, si anak may cellphone, kanya-kanya sila, hiwa-hiwalay sila lahat. Sabi ko nga po, yung cellphone, yung magkalayo, nilalapit. Maganda yun. Amen? Pero ang problema naman, yung magkalapit, nilalayo. Diba? Ako maganda po yung magkalayo, inilalapit, at least. Pero nakakalungkot, yung magkalapit na, dahil sa cellphone, yun ang naglalayo sa atin. Meron po akong nagbasang survey na ang mga tatay, regular na tatay, nakakausap lamang po nila yung anak nila in one day, 8 minutes. And yet, mag-i-expect tayo na magiging maayos yung ating mga anak. Alam nyo, yung kolokyal nating sinasabi na, nung bata pa, hindi pa marunong magsalita. Kinakausap natin. Nung marunong na magsalita, hindi natin kinakausap. Mas nakakausap pa yung manok, yung aso, yung pusa, yung cobra. May nag-aalaga na ng cobra eh. Nakakausap kung sino-sino, pero yung anak hindi na nakakausap. Alam ko minsan, pati ako, guilty din ako dyan eh. Pero I take time. Kasi alam niyo po, maraming beses, aalis ako, tulog pa yung mga anak ko. Babalik ako, tulog na uli sila. Bakit? Nag-overtime ako sa trabaho, pero ako nagigilty ako na hindi ko sila nakausap. Kaya I take time. Aalis ako, gigisingin ko sa anak, aalis na ako. Gawin nyo ito. At pagka sinabi ko, it's time to surrender your cellphone, surrender na cellphone. Teenager na po yan sila. Alam ko, lumaki na sila sa simbahan, pero bagamat lumaki na sila sa simbahan, hindi ko aasahan na yun lang yung naririnig nila sa akin sa church, bagkos bilang tatay nila, at least. Kaya mayroon yung pagkakataon na pupunta ako sa kanilang room, na mananalangin ako para sa kanila, sisilipin ko po sila. Ano nang ginagawa nila? Sisilipin ko sila, hindi sisilipan sila. Magkaibay po yun. Amen? Kaya po mga kapatid, at least,
May panahon natin na nasisilip natin yung ating nati-check. Meaning to siya nati-check. Yung ating mga anak. At minsan, pati cellphone nila, tinitignan ko. Baka kung ano-ano nakalagay sa cellphone nila. Baka mayroon na silang ka-textmate. Baka mayroon nang pumuporma sa kanila. Baka natututo na sila magtago-tago. Amen? Kaya nga, at least maganda na monitor natin sila. Kaya sabi ko nga po mga kapatid, salamat sa programa ng ating simbahan. Salamat sa preaching ng salita ng Diyos. Maraming beses, pag nagbibiyahe kami, sabi ko sa kanila, huwag na kayo mag-cellphone, mag-usap-usap tayo. Pupunta kami sa engagement, sabi ko, di ba, magpasalamat tayo na pagpupunta tayo sa engagement, o pupunta tayo sa mga churches, nakaka-visit tayo sa simbahan, nagiging bahagi tayo ng mission, ito na yung buhay natin. At least sabi ko sa kanila, salamat, pinagkalooban kayo ng boses, nagagamit kayo bilang kumanta, ipagpasalamat nyo sa Panginoon. Be thankful. Kaya nga mga kapatid, yan ang kailangan natin. Teach Joshua's principle, he teach his family to fear God. Tinuruan niya ang kanyang pamilya na mahalin nila ang Diyos. Maging seryoso sila sa ginagawa nila. Kaya nga mga kapatid, yan ang napakagandang challenge sa atin. Maging seryoso tayo sa ginagawa natin. Amen? Salamat na dito, pinag-uusapan na lagi, family, family, family. Salamat. This is a family-centered church. Kaya nga, napaganda na mayroong activity ang bawat member ng family. Pagdating po ng Thursday or Friday, meron po kaming kanya-kanyang devotion. Salamat, yung mga anak ko, nagli-lead sila ng devotion. Yung nanay nila, nagli-lead ng devotion. Yung mga fathers, may devotion. Lahat, kanya-kanya. Salamat sa program ng church. At least, yan ay napakalaking tulong in order for us to grow in our Christian life. Napaganda yung prinsipyo ni Joshua. He teach his family to fear the Lord. At sana, bilang tatay, yan din ang gagayahin natin. Amen? Number 3, the last. Pero may mga iba pang subpoint. Number 3 principles of Joshua. Not only that, he teach his family to fear the Lord, but also Joshua teach his family to serve the Lord. Very simple, di ba? Sapagkat alam nyo, kung mahal mo ang Panginoon, paglilingkuran mo ang Diyos. Amen? Kaya nga, tinuruan ni Joshua ang kanyang pamilya na maging obedient sa Diyos. O, tignan natin. Let's go back to chapter number 24 of the book of Joshua. Sabi po ng Biblia, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Now, what do you mean by the word sincerity? Free from hypocrisy. Freedom from hypocrisy. Walang pagkukunwari. Sa madaling sabi, hindi urukan, hindi plastic. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga mga kapatid, yaman din lamang na naglingkod tayo sa Panginoon, seryosohin natin, wala ng plastic. Every area of our life must be surrendered to the Lordship of our Lord and Savior Jesus Christ. Meaning to say, faithfulness. Kaya sabi niya, now therefore fear the Lord. Kaya nga just imagine, papaano kausapin ni Joshua ang kanyang mga anak na dapat silang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, nasabi niya, tingnan niyo po, paano niya ipinaunawa sa mga tao na yun din ang tinuro niya sa kanyang mga anak. Sabi niya, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods of your fathers, serve on the other side of the flood. Sabagat alam niyo po ba, by history, sa kostumbre at tradisyon ng mga Israelita,
Yan ang laging kasalanan ng mga Israelita, pagkakaroon ng ibang Diyos. Paulit-ulit po yan. Kaya nga even doon sa Ten Commandments, sinabi ng Diyos. Kasi yan ang sakit ng mga tao, pagkakaroon ng ibang Diyos. Kaya nga the God of the Amorites, the God of the Hittites, and lahat yun ay false God. Kaya nga it's time to serve God with sincerity and in truth. Brethren, in verse number 15, there is a choice na pinakita ni Joshua, the true God and the false God. Kaya nga sinong paglilingkuran mo? Yung false God or yung true God? Kaya nga yan ang pinakita ni Joshua, mga kapatid. Kaya nga meron siyang decision. Joshua had a decision, sabi niya, but as for me and my house, that is family, we will serve the Lord. Don't you know? This is one of the famous statement in the Old Testament. Joshua chapter 24, verse number 15 is one of the famous statement in the Old Testament. Praise God! It is the statement of a father. Wow! A father that built his family sa piling ng Diyos. A father that builds his family, it is the statement of a leader. Wake up, fathers! What a statement, amen? Just imagine, ulitin ko ha, this is one of the famous statement in the Old Testament. And praise God, it is a statement coming from a father. Wow! Naniniwala ko kung father ka ngayon, hindi basta-basta uupo ka lang ngayong gabi. Be like Joshua! Magkaroon ka rin ng statement na gaya ni Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. Serving God involves serious godliness. It is a decision. He chose to serve the Lord with his family. Wow! I am so impressed with the boldness of Joshua. That's why, fathers, be bold. Maging matapang tayo. Sabi ko, I was so impressed with the decision of Joshua. Yung tapang niya na ipahayag ang kanyang desisyon. As for me, it is, brethren, it is a statement of a father. It is a public statement. Ipinahayag niya sa publiko. Nung pinatawag niya yung mga leaders, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. It means, si Joshua, pwede niyang sabihin, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Alam niyo ang problema natin, mga kapatid? Lagi tayong nag-iisip ano ang sasabihin ng iba. What I care for is ano ang sasabihin ng Diyos. At minsan nahihiya tayong magpahayag ng ating desisyon. Ano kayang sasabihin ni kumpare pag maglilingkod ako sa Diyos? Pambihira, kinonsider mo yung kumpare mo? It is a public statement. Ipinakita niya yung kanyang boldness, yung kanyang katapangan. Eh bakit noon? Hindi nga kayo nahihiyang maghipo ng manok o maghimas ng manok. That is in public. Naalala ko last Sunday, pagkatapos ko pong nag-pray sa baag, dali-dali akong bumaba para magkaroon po kami ng program para sa retirement ng isa naming tatay doon sa church. At alam niyo po mga kapatid, habang pinapakinggan yung testimony ng tatay si Master Chan,
Salamat po sa Panginoon. Marami siyang mga simbahan na napuntahan at dati na siyang Kristiyano pero ayon sa kanyang patuto, hindi siya nag-grow. Bakit hindi siya nag-involve? Pero salamat sa mga preaching ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ko po alam kung saan ako miyembro ha. Hindi ba ako nagpapahayag dito ha? Kaya sabi niya, Pastor, gusto ko pong maging miyembro ng simbahang ito. Salamat sa Panginoon. Sabi niya, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Ilang panahon na lamang yung serbisyo ko, sabi niya, magpapagamit ako sa Panginoon. At nagkaroon kami ng programa para sa kanya. Salamat sa Panginoon, naramdaman niya sa simbahan na siya ay kabahagi ng simbahan. At ang nakakatuwa nito, yung sa kanyang testimony, ang retirement niya, Monday pa, Sunday namin ginawa, nauna kami. So, of course, enlisted man, hindi man talaga kagaya ng mga officers, yung kanyang retirement na ibibigay, tinuyo na niya yung retirement niya sa kampo. Sabi niya, wala na yun, sir. Retired na ako. Kasi, sa church, gawa tayo ng program. Gato, nagpalagay kami ng malaking tarpaulin. Nilagay namin sa church. Tapos maghandahan din tayo. Nag-invite siya ng mga bisita. At merong marcha. Nagmarcha siya mula doon sa garahe, papunta doon sa church at nakita niya yung kanyang picture at ang sumalubong sa kanya ay isang kapatiran na general at nagsabit sa kanya ng sabit-sabit. Sabi niya nga, for 32 years and 10 months, sabi niya, hindi pa ako nasabitan nito. So yung logo ng church, nilagay namin, sinabit sa kanya. Kaya sabi niya, papalaminate ko to. Kaya sabi niya, nung Monday na mayroon pang sa kanya program doon, sabi niya, hindi na ako pumunta sir. Yun, kasama namin na nagigiba ng church building sa luma. Sabi niya, ayos na ako. At alam niyo, isa sa mga testimony niya, sabi ko nga po sa inyo, yung papaano siya ginabayan ng Panginoon sa kanyang serbisyo. Just imagine, sabi niya, dumaan sa matinding mga challenges, pero ngayon salamat po sa Panginoon. Merong desisyon na maglilingkod sa Diyos. Meron siyang public statement just like Joshua. Na sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. I don't care. Well, in fact, meron po silang malaking lupain sa probinsya at pwede siyang bumalik doon, pero sabi niya, dito ako masaya na maglilingkod sa Panginoon. Dito ako mag-i-establish na ng aking family. Hindi niya inanintan na yung malaking farm niya sa probinsya, sa Mindanao. Sabi niya, dito ako maglilingkod sa Panginoon. What a public statement. Amen? Kaya nga mga kapatid, just like Joshua, isinapubliko niya yung kanyang decision. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Not only that it is a public statement, but also it is a personal decision. But as for me, I chose to serve the Lord. Tapos na. Sabi nga ni Brother Henry, tapos na. 32 years and 10 months. Merong katapusan yung paglilingkod ko sa armed forces. Ilang sakong combat boots din ang kanyang inubos. May kong kakilalang ganyan dito eh. Pero sabi niya, pipiliin ko ang maglingkod sa Panginoon. Naalala ko lagi sinasabi ng ating kaibigan, hindi mo kayang baguhin ang Pilipinas. Amen? Pero mga kapatid, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, may mangyayari! May buhay na mabago! Maraming maliligtas! Kung may mga tatay lamang na tatayo at maninindigan, yan ang kailangan natin! Amen? Be like Joshua. Merong personal decision na sinabi ni Joshua, I chose to serve the Lord. It is not by accident. Pinili ko na maglingkod sa Diyos. As for me in my house. Well, in fact, before this is already at the end, at the end of Joshua's life. Dati na siyang naglilingkod sa Diyos.
Kaya sa madaling sabi, pinili niya isang desisyon na maglilingkod siya sa Diyos. Kakulig, sinasabi ko po lagi sa simbahan natin doon sa Salapungan, lahat ng paglilingkod mayroong katapusan. Whether private or public, or in the government. But sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Sa ministry, walang katapusan. Until the sound of the trumpet, we can serve the Lord. We cannot do all things, but we can do something for the glory of God. This is a personal decision. Not only that it is a personal decision, but also a persuasive declaration. A persuasive declaration, as for me and my house, we will serve the Lord. Maybe this is the most amazing thing of all. As leader of the home that God appointed, He claims the right to speak. Kaya nga bilang tatay, siya ang merong karapatang magsalita para sa kanyang pamilya. Sa madaling sabi, siya po ang Speaker of the House. Hindi yung misis niya ang Speaker of the House. Fathers, hindi yung ating asawa ang Speaker of the House. You are the Speaker of the House. That's why we need to speak for our family. As for me and my house, we will serve the Lord. Siya ang Speaker of the House. Ang problema sa atin, mga kapatid, we allow our wives to be the Speaker of the House. Brethren, Joshua, he is the Speaker of the House. Amen? Siya ang naririnig sa tahanan. Siya po ang mayroong boses sa tahanan. Ang tanong ko ngayong gabi, sino ang may boses sa bahay nyo? He claims the right to speak for his family. He did not allow his wife to speak. Sinabi niya, nakausap ko si Joshua eh. Sabi niya, Mrs., tahimik ka. Pag ako nagsasalita, tahimik ka, huwag kang sumabat. Amen? Huwag kang sumabat. Para naririnig ko yung boss ni Joshua na parang gustong umangat ni Mrs. niya. Diyan ka lang. Diyan ka. Akong tatay dito. Tahimik ka. Naalala ko, may pangyayari sa amin as a family. Yung mga anak ko, ayaw nilang sumunod. Mga 3-4 years siguro or prior the pandemic. Ayaw nilang sumunod, may pinapagawa ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, kinausap ko sila 12:00 ng gabi. Sabi kong, ayaw niyong sumunod sa akin. Layas! Ako ang tatay niyo dito. Ngayon, ini-enjoy ninyo yung pagpapala ng Panginoon. Dapat kayong sumunod. Kung ayaw nyo, layas! 12:00 ng gabi. Tinulak ko talaga sila. Labas kayo dito. Hindi nyo ko ginagalang dito eh. Pagkatapos yung ginawa niya, tinitignan ko yung asawa ko, Sister Tess, kung papalag siya. Tignan ko kung mayroong palag. Pag pumalag siya, diyan ka lang! Huwag kang kikilos yan. Akong tatay dito. Totoo yan. 12:00 ng gabi, tinitignan ko kung papalag si Ma'am Tess. Wala. Sabi ko, salamat. Kasi kung hindi, magpapambuno kami. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, lumabas ako doon. Nilalamok sila.
Yan ang gusto niyong buhay? Lamuking kayo? Hindi po. Ano, ready kayong sumunod? Opo. Pasok. Usap tayo. Alas 3 na ng madaling araw. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, tayong mga tatay, tayong speaker of the house. Kaya nga mga kapatid, kayo pong mga asawang babae, alam ko kayong nagbuntis, kayong nagdala lahat-lahat. Pero mga kapatid, dapat nyo ring maintindihan na ang tatay dapat ang mag-lead ng tahanan. Suportahan nyo yung leader ng tahanan. Yan ang sa Panginoon. Hindi dito pinag-uusapan sino ang mas malaking sweldo. Sino ang mas matalino. Hindi dito pinag-uusapan sino ang mas matanda. Sapagkat alam nyo, may mga mag-asawa na mas matanda. O mas matanda, igala mo, hindi pwede. Sino nilagay ng Diyos? Kaya mga kapatid, ulitin ko, si Joshua, meron siyang persuasive decision. Siya ang speaker of the house. Fathers, dapat gayahin natin si Joshua. Siya ang speaker of the house. Amen? Siya ang speaker of the house. Mothers, hindi po kayo ang speaker of the house. Kaya yan ang prinsipyo ni Joshua. A persuasive statement. As for me and my house, I don't care kung susunod yung mga pamilya ko, pero ako ang tatay dito. Sunod kayo. Amen? Gusto nyo mag-lead? Sige, kayo na. Tignan natin saan nyo dadalhin. Amen? Mari magtanong kayo, Pastor, paano kung yung tatay namin hindi nga nagli-lead? Kaya nakakahiya sa ating mga tatay. Amen? Kaya nga, be a leader of the home. Huwag tayong lalambot-lambot. By the way, hindi doon pinag-usapan as far as kilos is concerned, o yung muscle, marami namang matitindi ang muscle. Pumupunta sa gym, pero pupunta pala sa gym para makakita ng muscle. Kaya nga po mga kapatid, makikita yan sa desisyon. Amen? Kaya nga, salamat, meron tayong sinusundan na hagaya ni Joshua. Meron siyang persuasive declaration. Siya ang leader ng tahanan, siya ang itinalaga ng Diyos. Panghuli, tapos na po ako video, relax na ng konti. Alam ko, nabugbog na kayo ng masyado, pero tatay, ulitin ko po, tandaan natin, tayo po ang responsible sa ating pamilya. Kung saan man, anuman ang mga blessing, anuman ang inabutan ng nakarating ang ating pamilya, yan ay dahilan sa leadership ng mga tatay. At higit sa lahat, siya ang mayroong pananagutan sa Diyos. Sila ang mayroong pananagutan sa Diyos. Hindi kayong mga mothers. Not only that it is a public statement, not only a personal decision, not only persuasive declaration, but also a positive statement. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Kaya mga kapatid, nagtapos si Joshua as a speaker of the house na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. This is more than a statement of forsaking false God, but they are going
to serve the true and the living God. Joshua and his family had a commitment to serve the true God. Mga kapatid, napakahalaga po na matuto tayo. This is a very simple message mula sa isang tatay na ipinahayag niya ang kanyang matibay na pananalig sa Panginoon. As I close, ulitin ko po, in the Old Testament time, issue na ang maglingkod sa Diyos. Kaya hanggang ngayon sa panahon natin, dapat maging issue pa rin ang paglilingkod sa Diyos. Well, in fact, pag natapos na po ang panahon natin sa mundong ito, lahat tayo ititreat ng Diyos as a servant of God. Haharap tayo sa Panginoon bilang isang lingkod ng Diyos. At alam niyo po ba, doon sa langit, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kaya nga, simulan na natin dito. Simulan natin, be like Joshua. Bilang speaker of the house. I hope others, alam ko, marami na akong nasabi para sa inyo. Hindi ako galit sa inyo. Lahat tayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay. Lalong-lalo sa panahon ngayon, sabi ko kanina, very challenging ang magpalaki ng anak. Hindi lang basta papakainin natin, but salamat na meron tayong biblical principle. Kaya sabi ko, sa panahon ngayon, lagi akong nag-a-advise sa mga tatay na mga umiiyak, dahilan sa kabigatan ng problema ng pamilya. Pero salamat, meron tayong prinsipyo ng salita ng Diyos. Yan ho, mga kapatid, ay napakahalagang bagay na matutunan natin. Kaya po, magpatuloy tayo sa Panginoon. Yan ang prinsipyo ni Joshua na kanyang itinuro. Old Testament pa po yan. At I do believe, hanggang ngayon, applicable pa rin po yan. Amen? Be like Joshua. Siya ang speaker ng kanilang tahanan. Ang tanong, sa tahanan natin, sino kayang laging naririnig? Maraming mga tatay na nananahimik. Mga kapatid, dapat tayong manahimik sa panahon na dapat tayong manahimik. Pero dapat, tayo din naman ay dapat marinig sa panahon na tayo po ay dapat marinig. Naniniwala po ako na may panahon na dapat tayong manahimik. Manahimik tayo at makiusap tayo sa Panginoon. Pero mayroon din yung panahon na tayo po'y magsasalita para sa direksyon ng ating pong pamilya. Para sa ikakausad at ikalalago at ikabubuti ng ating pamilya. Naniniwala po ako na walang tatay na gagawa at mag-iisip para sa ikakasira ng kanyang pamilya. Kaya alam niyo ba, matindi ang responsibilidad ng tatay. Bakit? Sila ang itinalaga ng Diyos. Tanggapin natin kung hindi, sila ang itinalaga ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo kung may naririnig tayo dito sa simbahan, may prinsipyo na mula sa mga kabataan. At pag nagkaroon tayo ng pamilya, i-apply natin ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Alam ko po, marami tayong mga hamon sa pamilya. Iba ang hamon kapag maliliit pa yung ating mga anak. Pero iba ang hamon din pag nai-inlove na yung mga anak natin at magpapamilya na sila. Another challenge ulit yun. Habang nag-aaral, ibang challenge. At iba na sa panahon na malapit na rin silang mag-asawa. Gaano kasaya na makakita tayo isang araw na pamilya na maging maayos sapagkat nakapakinig ng salita ng Diyos. I hope learn something this evening. Kaya kayong mga anak, tumingin kayo dito, tapos na ako. Natapos ko nang makausap ang mga tatay ninyo.
irespeto nyo yung tatay nyo. Kung papaano nire-respeto ang Diyos, itinalaga ng Diyos ang mga tatay ninyo, irespeto nyo sila. Hanggat nandyan sila, i-treasure nyo yung panahon na may tatay kayo. I-treasure nyo yung panahon na may nanay kayo. Ang nakakalungkot, paiyak-iyak kayo pag nawala na yung tatay ninyo, pero hindi nyo inirespeto nung nabubuhay pa. Nakikinig po ba kayo? Amen? Ulitin ko po, wala pong perpektong tatay, walang perpektong nanay. Pwede ba magpasalamat tayo na meron tayong salita ng Diyos na ito yung gabay natin? Ulitin ko mga anak, respeto nyo yung magulang nyo. At dyan kayo magpapalain ng Panginoon. Huwag nawa na magmayabang kayo sa mga magulang ninyo sapagkat may sahod na kayo. Huwag nawa. Kasi, yan ang temptation dyan eh. Pag may sahod ka na, kaya mo nang buhayin sarili mo. At pagmamalakihan mo na yung magulang mo. Alam, sabi ko nga po, na-appreciate ko yung pagiging anak ko nung ako po ay naging magulang na. Sabi ko, matindi palang challenge na dinaanan ng mga magulang ko para palakihin ako. Bagamat minsan nagbibiro ako, mas nahirapan yung magulang ko sa mga kapatid ko. Pero joke lang po yun. Pero alam niyo po, sabi ko, nung si Luisa ay pinanganak, gising siya pagka gabi, tulog sa araw. Grabing sacrifice. At doon ko na-appreciate, sabi ko, salamat. Na inalagaan ako ng magulang ko. Pinalaki ako ng magulang ko. Wala pa kami sa simbahan. Sabi ko, salamat, Panginoon. I thank the Lord. Merong panahon talaga na lumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, salamat po sa mga tatay at nanay ko. Let me talk to you, young people. When was the last time na nagpasalamat kayo sa Panginoon na may nanay at tatay kayo? At nakita nyo yung sakripisyo nila para sa inyo. Alam nyo, totoo yan yung tatay na imbis na ibibili niya na lang ng pansarili niya, ibibigay pa sa inyo. Kahit butas na yung brief niya, di mo nabibili yan, basta mayroon lang kayong magamit. Yan ang puso ng tatay at nanay. Isusubo na lang. Ibibigay pa sa inyo. Para lang maging masaya kayo at maging maayos kayo. I hope you learned something. Thank God na mayroon po tayong family. At sana, uuwi tayo na pasasalamatan natin ng Diyos. Hindi man perpekto yung pamilya natin, pero mayroon tayong makadiyos na pamilya. May tatay tayo na may salita ng Diyos na naririnig. May nanay tayo na may salita ng Diyos na naririnig. May simbahan tayo. Na dyan tayo nagkakasama-sama. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Dakila naming Diyos, Panginoon, muli, salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin na mapag-usapan namin all about family. Thank you for the great example of Joshua as far as the family is concerned. Salamat po sa kanyang deklarasyon. Salamat po sa mga prinsipyo na kanyang ibinahagi na ngayon ay aming pinag-uusapan at pwede naming pakinabangan. Panginoon, nakikiusap po ako, maaaring may pamilya po ngayon na may kabigatan. Maaaring may pamilya na hindi nagkakasundo. Maaaring may mga anak na nagmamalaki sa kanilang mga magulang. At maaaring may mga tatay na maaaring nagiging irresponsible. But dear Lord, hindi kami nandito para ipahiya ang bawat isa, but dumudulog kami, nakikiusap, manguna po kayo sa aming pong pamilya. Salamat po sa simbahan namin, sa isang family-centered church, na pinag-uusapan
at dumadaing sa inyo, nakikiusap na magkaroon ng makadiyos na pamilya. Na ito po ang aming magandang kontribusyon sa aming pong bansa. Manguna po kayo ngayong gabi, bigyan kami ng kababaang loob, pusong pangunawa at pusong mapagpatawad. Kung kami man ay naapi, kami man ay naabuso, mayroon mang naabuso, Panginoon, o mayroon mang napabayaan, please, bigyan niyo pong bawat isa ng puso, mapagpatawad, mapagpasalamat, at ma-realize namin ang aming kalagayan. Kausapin niyo po ang inyo pong mga anak ngayong gabi. It's time to pray. Habang tayo nakaluko niya kuyuko at nakapikit, it's time na makiusap tayo sa Panginoon. Kunin natin ang ating mga pamilya sa mga nasa virtual. It's time to talk to God. Let's come to the throne of God tonight. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, for using Pastor Lowy to give us your message tonight. Thank you, Lord, for talking directly to every father in the auditorium. Thank you for talking to every mother, every child here, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, that the words that you said in your word, in the Holy Bible, almost 3,000 years ago, when you said, Lord God, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. These words of Joshua, Lord, ito ay totoo noon, Panginoon. And they are still true today. These are the words, Lord, that will build up a family. These are the words that will unite a family. These are the words that will bring back a family, Lord. And I have seen with my eyes, Lord God, families brought together because the father decided to stand up as the speaker of the house. Oh, Lord God, maraming salamat, Panginoon, for the words of Joshua that we could apply today in our families. Look at your people, Lord. Families, siblings, parents, lifting up their supplications to you. Hear them, Heavenly Father. Oh, Lord God, we love you, Heavenly Father God. Thank you for bringing revival to every family here tonight. We love you, Lord. We bring back all the praise and the glory to you. We lift up your name. Thank you, Father, for your love to us. Cleanse us from all of our sins. All this we ask, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen.